Paano mo malalaman na ikaw ay isang pinili? Maaaring ipinadala ka sa mundo upang maging tagapagligtas, ngunit hindi mo pa natuklasan ang katotohanan tungkol sa iyong sarili. Pakiramdam mo may kakaiba sa iyo. Alam mong marami pa, ngunit hindi mo masasabi kung ano ito. Malapit nang alisin ng Diyos ang iyong mga pagdududa at sasagutin ang lahat ng iyong mga katanungan. Ipapakita niya sa iyo na hindi ka lang ipinadala para maghanap buhay, kundi para gumawa ng pagbabago. Sa makatuwid, siguraduhing manood ka hanggang sa huli, dahil bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa siyam na matibay na tagapagpahiwatig na ikaw ay isang pinili. Ang ilan sa mga palatandaang ito ay mas maliwanag kaysa sa iba dahil sa maraming mga kadahilanan, ngunit makikita mo ang mga bakas ng mga palatandaang ito sa buhay ng isang napili. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Paano mo malalaman na ikaw ay tinawag upang maging pagbabago na iyong ninanais? Anong mga bagay ang dapat mong mahanap sa iyong sarili upang kumbinsihin ka na ikaw ay isang pinili? Ano ang pagkakaiba ng mga napili sa ibang tao? Ito ang mga tanong na gumugulong sa puso mo. Ang isang pinili ay may espesyal na atas mula sa Panginoon. Mayroon kang espesyal na tungkulin tulad ni Abraham. Pinili siya ng Diyos bilang patriarka ng Israel, at tinupad niya ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Kaya ano ang mga palatandaan na ikaw ay isang pinili? Numero 1, isang malakas na pakiramdam ng layunin at tadhana. Ang tunay na nagpapaiba sa mga napili sa ibang tao ay ang kanilang matibay na kamalayan sa layunin. Mukhang conscious sila kung bakit sila narito sa lupa at kung ano ang ipinadala sa kanila upang gawin. Hindi lamang sila nababahala tungkol sa paggawa ng kung ano ang ginagawa ng iba o mamuhay tulad ng iba. Patuloy silang nagbabantay sa dahilan kung bakit sila ipinanganak. Hindi sila makakahanap ng pahinga hanggang sa matuklasan nila ito, at pagkatapos nilang matuklasan ito, inuubos nito ang lahat ng kanilang hilig, lakas, at oras. Naiintindihan ng mga napili na hindi sila naririto nang hindi sinasadya. Naiintindihan nila na ipinadala sila ng Diyos sa lupa sa layunin at para sa isang layunin. Ano man ang kwento sa likod ng kanilang background, naniniwala sila na may kakaiba at kakaiba sa kanila at pinanghahawakan nila ito. Inilarawan ito ni Jesus, ang ating pinakadakilang halimbawa, sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging kumbinsido sa kanyang layunin kahit sa murang edad. Sa edad na 12, kasama niya ang mga guro ng batas, natututo mula sa kanila at nagtatanong. Nang simulan niya ang kanyang ministeryo, nakipagkita siya sa isang babaeng Samaritana sa tabi ng balon. Nang makaalis na ang mga disipulo para bumili ng pagkain dahil kailangan nilang kumain, ibinahagi ni Jesus ang ebanghelyo sa kanya. Pagkabalik nila, natuklasan nilang wala na siyang interes sa pagkain. Pagkatapos ay sinabi niya, ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang kanyang layunin ay lubos na natupok sa kanya na nadama niya na ang lahat ay makamundo maliban sa kanyang layunin. Palagi niyang sinasabi ang tungkol sa kanyang trabaho, negosyo ng kanyang ama, at kalugod-lugod sa Diyos. Pinili siyang maging tagapagligtas, at nag-aalab sa kanyang puso ang hangaring iyon. Si Moises ang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos sa Israel. Matapos siyang kunin ng anak na babae ni Paraon, siya ay nag-aral sa Ehipto bilang isang prinsipe at sinanay sa kaalaman ng palasyo. Lumabas siya minsan at nakita niya ang isang Ehipsyo na nakikipag-away sa isang Israelita, at kaagad niyang naisip na patayin ang Ehipsyo. Inilibing niya siya sa mismong lugar, at habang naglalakad siya, hindi siya nakaramdam ng pagsisisi sa pagpatay sa kanya. Nandoon ang pasyon niya. Ayaw niyang makita ang mga Israelita na inaapi. Siya ay ginawa para sa kanilang pagpapalaya at nagkaroon ng malaking puso upang mapaunlakan sila. Pagkatapos niyang tumakas, nagpunta siya sa pag-aalaga ng mga tupa, higit na natuto kung paano manguna sa mga tao, at pagkatapos ay naging tagapagligtas siya ng parehong bansa. Ang mga napili ay may malakas na kahulugan ng layunin na nakakainis sa kanila kapag hindi nila ito natagpuan. Ginagawa nila ang lahat ng makatao upang matuklasan ito.
Hinahanap nila ang kanilang buhay, kakayahan, pasakit, at hilig at natuklasan ang misteryo at tungkuling ipinanganak upang lutasin. Ang isang malakas na pakiramdam ng layunin ay positibong nakakaimpluwensya sa iyong buhay at tumutulong sa iyong gumawa ng mga tamang desisyon. Ipinapaalam nito kung paano mo ginugugol ang iyong araw, kung ano ang ginagawa mo sa iyong oras, ang mga aktibidad na mas mahalaga kaysa sa iba, ang mga taong makakasama at makakasama mo, at marami pang ibang bagay na kailangan mong malaman. Ang pagkakaroon ng isang malakas na pakiramdam ng layunin at tadhana ay nagpapanatili sa iyo bilang isang pagganyak sa iba. May dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang lahat dito. Kakaunti ang nakakaalam nito, at kakaunti ang nakakaalam kung bakit sila naririto. Bukod dito, isang maliit na bahagi lamang ng mga nakakaalam ang ganap na nagpapatuloy sa kanilang layunin. Ang pag-alam sa iyong layunin ay iba sa paghahangad nito ng buong puso. Matapos matuklasan na ikaw ay ipinadala dito para sa isang dahilan, ang dahilan na iyon ay dapat na maging iyong pangunahing layunin at layunin. Ito na dapat ang sentro ng bawat desisyon at aksyon na gagawin mo. Ang mga napili ay layunin-driven. Sila ay lubos na kumbinsido sa isang pangitain at isang hinaharap na hindi pa nila nakikita sa pisikal, ngunit ito ay umiiral sa kanilang mga isipan. Sila ay determinado at nakatuon sa pagtupad sa kanilang layunin. Kaya, kung naranasan mo na ito, kung gayon ikaw ay isang napili. Numero ng 2, pagkahabag at pakikiramay sa iba. Ang mga napili ay nailalarawan sa pamamagitan ng pakikiramay at empatya sa iba, lalo na sa mga ipinadala sa kanila upang ihatid. Ang mga napili ay hindi maaaring tumitig sa mga tao sa kanilang dilema at pagkatapos ay kutyain sila o gawing paksa ng talakayan ang kanilang suliranin. Sa halip na magsismis tungkol sa kabiguan, kasawian, kakulangan, sakit o problema ng isang tao, alam nilang nasa loob nila ang solusyon at pagkatapos ay nagsimulang maghanap ng mga paraan upang malutas ang problema. Lagi mong mahahanap ang habag sa puso ng isang pinili. Naawa siya kapag nakikita niya ang mga tao sa mga sitwasyon kung saan hindi nila kayang tulungan ang kanilang sarili. Ang mga napili ay naniniwala na sila ay ipinanganak hindi lamang para sa kanilang sarili kundi upang malutas ang mga problema sa kanilang paligid. Gagawin ng mga napili ang lahat para matiyak na malulutas nila ang mga problema ng mga tao at mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan kaysa sa inaakala nila. Ang ilang mga tao ay sasabihin na hindi sila nagbibigay sa iba dahil wala silang marami, ngunit hindi mo maririnig ang ganyan mula sa isang napili. Sa kasaganaan at kakulangan, ang isang pinili ay may pusong habag na magbigay. Ang isang napili ay maaaring isakripisyo ang kanyang huling pagkain upang makita ang ibang tao na kumain. Ang isang napili ay maaaring magpadala ng kanyang huling pera sa ibang tao na mas nangangailangan nito kaysa sa kanya. Ang mga napili ay madaling makiramay sa mga tao dahil inilalagay nila ang kanilang sarili sa kalagayan ng ibang tao upang maranasan ang kanilang pinagdadaanan. Laging nahabag si Jesus nang makita niya ang bansang Israel na walang pinuno at gabay. Sinasabi sa Mateo 9:36 nang makita niya ang maraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y naliligalig at walang magawa, tulad ng mga tupang walang pastol. Naramdaman niya ang mga ito dahil walang pinuno, hindi alam ng mga tao kung saan pupunta, kung ano ang gagawin, o kung paano makarating sa kanilang destinasyon. Kinilala ni Jesus ang tunay na pangangailangan ng mga pinuno sa lipunan kaya siya ay naging isa. Nais niyang ipakita sa kanila kung paano sila dapat mamuhay. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang parehong bagay sa kanyang liham sa simbahan sa Filipos. Sinabi niya sa Filipos 2:4, ang bawat isa sa inyo ay dapat tumingin hindi lamang sa inyong sariling kapakanan, kundi maging sa kapakanan ng iba. Milyon-milyong tao sa mundo ang makasarili at makasarili, kaya ang puso ng pinili at taos-pusong pagmamahal sa pagtulong sa mga tao na ihiwalay sila sa iba. Ang pag-ibig na ito ay naglalapit sa iba sa kanila, at ang kanilang buhay ay nakakaimpluwensya sa iba na maging higit na katulad ni Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga yapak. Kapag nabigo ang mga tao, tinitingnan ng mga napili ang kanilang mga pagsisikap na sumubok ng bago, sa halip na tumuon sa hindi nila nagawang tama. Ang kanilang diskarte sa mga tao ay iba sa kung ano ang iniisip ng lahat. Ang mga napili ay nag-aalala tungkol sa kalusugan ng mga tao, nakaraan, sakit, at kakulangan nito.
Alam nilang limitado sila ngunit nauunawaan din nila na maaari nilang hawakan at maapektuhan ang ilan sa kanilang lupon. Ang kanilang saloobin ay hindi ipinapataw sa karamihan ng oras, natural sa kanila yon. Hindi nila ito mapigilan. Kadalasan, hindi nila mapigilan ang pagiging mabait o maging concern sa mga tao kung sino lang sila. Sa makatuwid, kung ito ay tumutugma sa iyong mga katangian at paraan ng pamumuhay, pinili ka ng Diyos upang tumulong sa iba. Pangatlo, isang malakas na impluwensya sa mga tao. Ang katangiang ito ay isang byproduct ng pangalawang tanda. Hindi mo pinipilit ang mga tao na igalang ka, ang impluwensya ay ibinibigay ng mga tao ng kusang loob, hindi sa pamamagitan ng pagpilit o paghininito sa kanila. Ang paghiling sa mga tao na maging masunurin o sumailalim sa iyo ay nangangahulugan na hindi mo sila naimpluwensyahan. Kung naimpluwensyahan mo ang sinuman, ito ay sa pamamagitan ng kusang pagpili ng tao. Dahil ang mga pinili ay tunay na nagmamahal, gumagalang, at naglilingkod sa mga tao, maaari nilang maimpluwensyahan sila. Ang mga tao ay kusang nais na maging katulad nila, kinokopya ng mga tao ang kanilang pamumuhay at nagsisimulang kumilos tulad nila kapag nahaharap sa parehong sitwasyon. Maraming tao ang nangangailangan ng taong masusundan nila dahil hindi nila alam kung paano mamuhay at kung ano ang gagawin. Ngunit ayaw din nilang sundan ang sinumang lumalabas sa harapan nila. Kapag naging tunay kang interesado sa mga tao dahil sa uri ng puso na mayroon ka sa kanila, kusang loob silang nagpapasakop sa iyo at binibigyan ka ng impluwensya sa kanila. Dahil dito, iniisip ng iba na wala kang posisyon para pamunuan sila. Ang impluwensya ay ibinibigay kapag ang tiwala ay nabuo at ang pagtitiwala ay nangangailangan ng oras. Ngunit kapag naitayo na ito, magagawa ng mga tao ang anumang bagay anuman. Kapag nabuo na ang tiwala sa paglipas ng panahon, wala nang pakialam ang mga tao sa susunod na mangyayari, nabibili na lang sila sa pagsunod sa iyong mga yapak habang sinusunod mo si Kristo. Ang ilang mga tao ay naghahanap ng impluwensya habang pinababayaan ang katotohanan na ang impluwensya ay isang byproduct. Ang impluwensya ay resulta ng isang bagay, hindi ito nakatayong mag-isa. Kapag sinubukan mong makakuha ng impluwensya nang hindi tunay na interesado sa mga tao, magsisimula kang manipulahin at ipatupad ang mga bagay upang matiyak na gumagana ang mga ito para sa iyo. Hindi mo sinusunod ang tamang ruta at hindi pa rin gagana ang mga bagay-bagay. Kung lalabag ka sa batas, makikita ng mga tao ang iyong mga kilos at agad na makikilala kung ano ang sinusubukan mong gawin at sa gayoy mas magagalit sa iyo. Ang tanging mga taong pinahihintulutan mong maimpluwensyahan ka ay ang mga lubos mong pinagkakatiwalaan dahil sinubukan mo sila sa mahabang panahon. Alam mong nasa puso nila ang iyong pinakamabuting interes at handang paglingkuran ka. Ang mga pinili ay hindi naghahanap ng impluwensya, hindi nila ito kailangan. Nag-aalala lamang sila sa pamumuhay ng kanilang buhay at pagtulong sa iba na ginagawang mas mabuti ang mga bagay para sa iba. Dahil kumikilos sila na parang hindi nila ito kailangan, malayang ibinibigay ito sa kanila ng mga tao. Hindi mo makukuha ang isang bagay na hindi mo natutunang alisin. Sa halip na humanap ng impluwensya, sikaping magmalasakit sa mga problema ng mga tao. Hawakan ang kanilang mga puso at gawin ang mga bagay para sa mga tao nang hindi iniisip kung ano ang mapapala mo. Ang mga taong ito ay tatalikod at bibigyan ka ng kapangyarihang impluwensyahan sila patungo sa tamang landas. Numero 4, pananampalataya sa iba. Ang mga pinili ay may pambihirang pananampalataya sa mga tao. Naniniwala sila na walang limitasyon sa kung ano ang maaari nilang gawin. Pinili silang gumawa ng magagandang bagay, ngunit napagtanto din nila na lahat ay may potensyal. Kung hinihikayat sa loob ng tamang kapaligiran, maaari nilang ilabas ang kanilang tunay na pagkatao at ilabas ang kagandahan mula sa kanilang karanasan. Nanampalataya si Jesus sa mga disipulong pinili niya. Naiisip mo ba kung ano ang sasabihin ng maraming kontemporaryong pinuno kay Pedro pagkatapos niyang tanggihan sila? Pag-isipan ito. Isipin din kung ano ang sasabihin nila kay Pedro pagkatapos nilang matuklasan na nangisda siya pagkatapos nilang mamatay. Babalik sana sila at magsisimula sa mga komentong sapat na nakakadismaya upang maging sanhi ng pagtalon ni Pedro sa dagat. Hindi nakikita ang hinaharap na ang parehong Pedro ay mangangaral balang araw at 3,000 kaluluwa ang madadagdag sa simbahan. Noon pa man ay hinahangad ng dyablo na kunin si Pedro at ipinagdasal siya ni Jesus. Hindi niya ginawang madali ang dyablo sa pamamagitan ng pagkondena sa kanya. Si Jesus ay nagsalita, nanalangin, at pinasigla si Pedro nang sabihin niya, "Pedro, iniibig mo ba ako ng higit pa sa mga ito?"
Tiyak na umiiyak si Pedro sa loob. Maraming mga pinuno ang humahatol sa mga tao nang higit pa sa hinihikayat nila, mas ibinababa nila kaysa itinaas. Hindi sila mga pinuno, sila ay mga boss. Hindi yung mga napili, mga hired sila. Naiintindihan ng isang napili kapag hindi sinasadya ang isang pagkakamali, sila ay tumingin sa kabila ng gawa ng tao sa puso ng tao. Ang isang pinili ay hindi lamang handang maglingkod at tumulong sa iba, ngunit handang maniwala sa mga pangarap ng iba. Mayroon silang pananampalataya na ang mga tao ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa kanilang sarili. Iyan ang sinabi ni Jesus sa Juan 14:12. Sinasabi ng Biblia, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang sinumang sumasampalataya sa akin ay gagawa ng aking ginagawa, gagawa siya ng higit pang mga bagay kaysa dito sapagkat ako ay pupunta sa Ama. Sinabi niya na ang kanyang mga alagad ay hindi lamang gagawa ng mga bagay na maaari niyang gawin, ngunit gagawa pa rin ng higit pa doon. Nais niyang makamit ng kanyang mga mag-aaral ang higit pa rito. Ang kanilang kadakilaan ay hindi nagbanta kay Jesus, siya ay ligtas. Alam niya kung bakit siya ipinadala at nakatuon sa pagtupad nito, hindi nagpapababa sa iba. Ang isang napili ay may napakataas na pagpapahalaga sa sarili, ginagawa nilang ligtas ang iba sa kanila at sa kanilang mga pangarap. Palagi silang nagsasalita ng mga nakakapanatag na salita upang mapanatili ang mga tao na mag-udyok sa kanilang mga pangarap. Ang mga napili ay mga taong hindi makasarili at puno ng pananampalataya na nagtitiwala sa iba at hindi nahihiyang ipakita sa kanila na maaari silang maging mas mahusay. Kung hindi mo gusto ang mga taong mahusay o gumagawa ng magagandang bagay, suriin ang iyong puso, may mali dito. Ito ay isang byproduct ng isang kakulangan ng layunin at malusog na pagpapahalaga sa sarili na nagiging sanhi ng saloobin. Mabilis na gumaling at magsimulang maniwala sa mga tao ng totoo. Ang bawat dakilang pinuno ay may pananampalataya sa mga tao at hindi kailanman nakadarama ng banta ng kadakilaan ng ibang tao. Ito ay isa sa pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng isang napili. Ang isang magandang halimbawa sa bagay na ito ay ang lalaking tinatawag na Jonathan. Hindi niya alam na siya ang pinili para tulungan si David, ngunit ipinakita ito ng kanyang mga gawa. Madaling mapatay ni Saul si David, ngunit pinili ng Diyos ang puso ni Jonathan na mahalin ang binata ng buong puso. Hindi niya kinaya ang katotohanang gusto ng kanyang ama na patayin si David. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para tulungan siya, hindi niya pinapansin ang katotohanang siya ay dapat na umupo sa upuang iniaalok niya sa iba. Hindi siya natakot sa tagumpay ni David. Marahil ito ang nais ng Diyos na maging ka. Yakapin ang panawagang ito at huwag maliitin ang iba. Numero 5, pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ang isa pang tanda ng isang pinili ay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Nauunawaan ng mga pinili na ang kalikasan ng Diyos ay banal at walang nakakaimpluwensya sa Kanya, ngunit naimpluwensyahan niya ang lahat ng iba pa. Malakas ang kanilang paniniwala sa Diyos at sa Kanyang sinasabi. Kung may sinabi o ipinangako ang Diyos sa isang bagay, mayroon silang pusong naiintindihan ito at hinding-hindi bibitaw. Ang katangiang ito ay binuo batay sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Nakita nila siya bilang isang monarko at ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita ngayon at nagpapaalam sa kanila ng kapangyarihan, katalinuhan at lakas ng Diyos. Nagtitiwala sila na dadalhin niya sila sa unos ng walang nasawi. Nagtitiwala sila na magpapadala ang Diyos ng probisyon kapag kailangan nila ito. Naniniwala sila na ang bawat hamon na kanilang nararanasan ay isa na namang hadlang na dapat lampasan. Hindi sila malikot tulad ng karamihan sa mga tao. Maaaring mayroon silang ilang mga takot, ngunit natuto silang magtiwala sa Diyos. Naiintindihan nila na dahil ang Diyos ay nasa kanilang panig, walang magagawa sa pamamagitan nila. Ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay lamang sa Diyos. Ipinakita ito ni Moises sa kanyang paglalakad kasama ang Diyos. Ang tanging narinig niya ay ang tinig ng Diyos at pumunta siya upang iligtas ang mga Israelita. Hindi siya nagpatinag ng ihagis niya ang kanyang tungkod at ito ay naging ahas, at ganoon din ang ginawa ng the magicians. Alam niyang matatalo niya silang lahat. Hindi siya nagpatinag ng sila ay nasa bingit ng dagat na pula habang ang mga Ehipsyo ay lumalapit. Ang iba ay nataranta, nakipag-usap kay Moises, at isinumpa ang kanyang Diyos, habang si Moises ay pinatahimik ang kanilang mga takot at sinabi sa kanila sa Eksodo 14:13, huwag matakot ka, at makikita mo ang pagliligtas na dadalhin ng Panginoon sa iyo ngayon. Ang gayong pananampalataya sa harap ng isang nakakatakot na sitwasyon.
Siya ay tila hindi natitinag ngunit agad na nagtungo sa Diyos. Sumagot ang Diyos at iniligtas sila sa sitwasyong iyon. Ang mga pinili ay may pananampalataya sa Diyos na higit sa karaniwan. Naniniwala sila sa anumang sinasabi niya at sinusubukan nila ang anumang iniutos niya. Sinusunod nila siya dahil naniniwala sila na siya ay mas matalino kaysa sa kanila at na mapagkakatiwalaan nila siya na gumawa ng mga tamang desisyon sa panahon ng mga pagsubok at pagsubok. Nauunawaan din ng mga pinili na hindi nila kayang tuparin ang kanilang kapalaran ng mag-isa. Kinikilala nila ang kanilang kahinaan at kakulangan at umaasa sila sa Diyos. Gumawa si Paul ng ilang mga pahayag na nagpapakita ng kanyang kasamaan at pananampalataya sa Diyos. Si Moises ay hindi kailanman nagyabang sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sobrang kailangan niya ang Diyos kaya sinabi niya sa kanyang sarili at sa mga tao na hindi sila gagalaw kung nagpasya ang Diyos na huwag sumama sa kanila. Narito rin ang sinabi ni Jesus sa Juan 5:19. Narito ang may bantas na bersyon ng teksto. Sinasabi ng Biblia na ibinigay sa kanila ni Jesus ang sagot na ito, "Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang anak ay hindi makakagawa ng anuman sa kanyang sarili, magagawa lamang niya kung ano ang nakikita niyang ginagawa ng kanyang ama, sapagkat anuman ang ginagawa ng ama ay gayon din ang ginagawa ng anak." Inamin ni Jesus na wala siyang magagawa sa kanyang sarili maliban sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang mga pinili ay lubos na umaasa sa Diyos at hindi sa kanilang karunungan. Umaasa sila sa Espiritu ng Diyos, hindi lamang sa kanilang pangunawa. Numero 6, banal na interbensyon. Dahil ang mga pinili ay lubos na nagtitiwala sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan, nakararanas sila ng banal na interbensyon, patnubay, at direksyon sa lahat ng kanilang ginagawa. Nagpapakita sa kanila ang Diyos ng hindi inaasahan dahil hindi niya maitatanggi ang kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos ay nangangahulugan ng ganap na pagtitiwala sa Kanya at ganap na pag-asa sa Kanya. Ang mga pinili ay umaasa lamang sa Diyos para sa lahat ng kailangan nila, tulad ng sinabi ni Pablo sa Filipos 4:19, "At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa Kanyang maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus." Nagtitiwala sila sa Kanya na tugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa halip na tumakbo sa mga bisig ng laman na palaging mabibigo. Nagtitiwala sila sa Diyos. Sa bandang huli ay gagamit ang Diyos ng mga tao, ngunit hindi sila nagtitiwala sa mga tao, nagtitiwala sila sa Diyos. Dahil nagtitiwala sila sa Diyos, nararanasan nila ang mga banal na pagtatagpo, mga supernatural na karanasan, at patnubay mula sa Diyos. Kapag sila ay nasa isang dilema, makikita mo silang bumuo ng isang espesyal at pambihirang karunungan na nakakatalo sa bawat imahinasyon. Ginagabayan ng Diyos ang kanilang mga hakbang at iniuutos ang kanilang mga landas dahil nagtitiwala sila sa Kanya. Ito ay isang malakas na tagapagpahiwatig ng isang napili. Alalahanin ang kwento ni na Pablo at Silas sa Biblia. Inihagis sila sa bilangguan dahil ipinangangaral nila ang Ebanghelyo. Gayunpaman, ang doon na ito ay walang sinabing hindi makatwiran sa Diyos, sa halip nanalangin sila at umawit ng mga papuri sa kalagitnaan ng gabi. Nagpakita ang Diyos para sa kanyang sarili, hindi lamang kinalagan ang mga tanikala at pintuan ni na Pablo at Silas, kundi bawat tanikala at pintuan sa bilangguan. Ito ay isang kumpirmasyon na tinawag sila ng Diyos. Bilang isang pinili, palaging magpapakita sa iyo ang Diyos. Numero 7, lakas ng loob at katapangan. Ang mga napili ay walang humpay at matatag. Sila ay matapang at matapang. Maaari silang magmukhang mahiyain at natatakot sa una, tulad nina Jeremiah at Moses, lalo na bago nila simulan ang pagtupad sa kanilang panawagan, ngunit sa sandaling sila ay makipagsapalaran, hindi na sila umatras. Malakas sila sa espiritual at mental. Mayroon silang mindset na makakamit nila ang anumang nais nilang makamit sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang isang malakas na tagapagpahiwatig ng isang napili ay matapang at walang humpay na tapang. Naniniwala sila sa Diyos para sa imposible at hindi pinanghihinaan ng loob dahil sa taas ng bundok o sa lawak ng problema. Nakikita lamang nila ang isang Diyos na kayang lutasin ang bawat problema at nakikipagsapalaran sila sa gawain. Hindi inisip ni Moises na magiging napakahirap na gawain ang pagliligtas sa mga Israelita. Alam niyang hindi ito darating ng walang labanan, ngunit naniniwala siyang posible ito. Nag-alinlangan ang mga tao sa kanilang kalayaan, nag-alinlangan sila sa posibilidad na makalabas sa pagkaalipin na tumagal ng mahigit 400 taon. Ngunit naniwala si Moises na posible ito at itinuloy niya ito.
Kapag nakita mo ang katangiang ito sa iyong buhay, ikaw ay isang napili. Numero 8, isang pagkauhaw sa karunungan at kaalaman. Napagtanto ng mga pinili na wala silang sapat na karunungan upang maisakatuparan ang mga gawaing itinakda ng Diyos sa kanila, at hindi sila natatakot na aminin ito. Alam ng mga napili na maraming bagay na hindi nila alam, at ang hindi nila alam ay maaaring makaapekto sa kanila ng negatibo. Sa halip na kumilos na parang alam nila ang lahat, ibinaon nila ang kanilang sarili sa kaalaman. Naglalaan sila ng oras upang hanapin ang hindi nila alam, ginugugol nila ang kanilang oras upang maunawaan ang lahat ng bagay na higit sa antas ng ibabaw. Ganito rin ang ugali ni Jesus, kaya binigyan niya ng pansin ang pag-aaral noong siya ay bata pa. Sinasabi rin ng Biblia tungkol kay Daniel sa Daniel 9:2, ng unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa kasulatan, ayon sa salita ng Panginoon na ibinigay kay Jeremias na propeta, na ang pagkawasak ng Jerusalem ay magtatagal 70 taon. Naunawaan niya sa pamamagitan ng mga aklat na ang pagpapalaya ng Israel ay dumating na at pagkatapos ay nagsimulang manalangin tungkol dito. Kung hindi niya binasa, hindi niya malalaman. Sinasabi ng Biblia na si Moises ay bihasa sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. Si Paul ay isang masugid na mambabasa. Ang paghahanap at pagnanais ng kaalaman ay isang kinakailangan para sa bawat pinili, at masigasig nilang ibinibigay ang kanilang sarili dito. Sa makatuwid, ang isang matibay na tagapagpahiwatig na ikaw ay isang napili ay isang pagpayag na matuto, hindi matuto, at muling matuto. Numero 9, matinding galit sa status quo. Lahat ng mga napili ay napupuot sa karaniwan. Kinamumuhian nila ang kumbensyonal na paraan ng pag-isip. Hindi nila gustong sundin ang mga pattern, lalo na kung mali ang mga ito. Naghahanap sila ng mas mahusay na mga paraan upang gawin ang parehong mga bagay. Si Jesus ay isang taong hindi sumunod sa popular na paraan. Ang mga Pariseo at Saduseo, ang mga pinuno ng relihiyon noong panahong iyon, ay hindi sumang-ayon sa kanya dahil lahat ng kanyang sinabi at ginawa ay labag sa kanilang mga pamantayan. Nilabag niya ang kanilang mga batas at palaging kinukondena ang kanilang ginawa at maging ang kanilang mga pangunahing paniniwala. Hinahamon ng mga napili ang normal na paraan ng pag-isip. Nagtatanong ang mga napili. Mayroon silang filter sa kanilang isipan at hindi kinukuha ang lahat ng bagay na tulad nito. Napagtanto ng mga napili na kung patuloy nilang gagawin ang mga bagay sa paraang palagi nilang ginagawa, magkakaroon lamang sila ng parehong mga resulta. Upang makakuha ng isang mas mahusay na resulta, kailangan mong subukan ang isang bagong bagay at gumawa ng isang bagay na ganap na naiba. Ang mga napili ay nakabaluktot na magdulot ng pagbabago at gumawa ng epekto, hindi sa pagpapanatili ng mga umiiral na pamantayan. Dahil dito, nagmumukha silang mapagmataas o walang galang sa komunidad, lipunan, batas, at tuntunin, mga tuntuning itinakda ng mga tao, ngunit wala silang pakialam. Sinanay sila ng Diyos na gawin ang hindi sikat, na kung ano ang kanilang gagawin. Minamahal, nakita mo ang mga palatandaan na naugnay sa mga pinili. Ang mga pinili ay nagsasakripisyo at handang ibigay ang lahat ng mayroon sila para sa mga tao at layunin na mas mataas kaysa sa kanilang sarili. Ang mga pinili ay higit na nag-aalala tungkol sa mga plano at layunin ng Diyos kaysa sa kanilang sarili. May pagnanais silang gawin ang kalooban ng Diyos at tuparin ang kanyang mga utos. Alam kong tinatanong mo ang iyong sarili, ako ba ay isang napili? Nasa akin ba ang lahat ng mga katangiang nakalista dito? Katulad ng karaniwang itinatanong, ang mga tao ba ay ipinanganak na mga pinuno o ginawang mga pinuno? Ang sagot sa tanong na ito ay at hindi. Ang mga tao ay ipinanganak na mga pinuno, ngunit kailangang gawing isa upang maging epektibo. Ang paggawa ng isang pinuno ay iba sa pagsilang ng isang pinuno. Si Jesus ay isinilang na isang pinuno, ngunit kailangang gawing pinuno sa pamamagitan ng kanyang natutunan. Si Moses ay isinilang na isang pinili, ngunit kailangang mapili sa pamamagitan ng mga prosesong kailangan niyang pagdaanan. Ipinanganak kang pinili, ngunit handa ka bang dumaan sa proseso at pagsasanay na kinakailangan upang maging isa? Ang pagiging napili ay may kasamang mga guhit, peklat, sakripisyo, hindi pag-imbot, pag-iisa, at pilay. Inaabot ka nito ng higit pa sa iyong normal, banayad na buhay. Maaari kang ipanganak na isang pinili, ngunit kung tumanggi kang dumaan sa mga proseso, dapat kang manatiling ordinaryo. Maaari ka ring ipanganak na karaniwan, at dahil pinili mong dumaan sa proseso ng pagiging isang pinili, itinalaga ka ng Diyos na maging isa.
Nangangahulugan ito na ang mahalaga ay hindi kung ikaw ay ipinanganak na isang pinili, ngunit kung ikaw ay handa na maging isang pinili. Kung handa kang maging tagapagligtas at ipasa ang iyong sarili sa mahigpit na pagsasanay, binabati kita dahil lubos kang gagamitin ng Diyos. Magkaroon tayo ng sesyon ng panalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyong pagdadala ng iyong salita sa akin ngayon. Salamat sa pagbukas ng aking mga mata sa paghahayag na ito. Pinahahalagahan kita, Hesus. Panginoon, nananalangin at ipinagkatiwala ko ang aking puso sa iyong mga kamay. Dalangin ko na bigyan mo ako ng matinding pagnanais para sa layunin at tadhana. Tulungan mo akong magkaroon ng kamalayan na ginawa mo ako para sa isang layunin. Tulungan mo akong maging mulat sa kung ano ang iyong inilalaan para sa aking buhay at kapalaran. Panginoon, nananalangin ako para sa espiritu ng katapangan at tapang. Bigyan mo ako ng puso na ilunsad ng may pananampalataya. Tulungan mo akong makamit ang lahat ng inilagay mo sa aking puso. Hindi dapat hadlangan ng takot ang aking paglilingkod para sa iyo. Hindi ako dapat patahimikin ng kalaban sa takot at pagkabalisa. Ako ay nag-uutos at nagpapahayag na ako ay ginawa para sa kadakilaan. Panginoon, ang kaaway ay nasa aking buntot, kaya naman, dalangin ko na tulungan mo akong malampasan ang lahat ng uri ng tukso at pagsubok. Bigyan mo ako ng biyayang mapagtagumpayan ang plano ng kalaban para sa aking buhay. Hinding-hindi ako matatakot sa kanya at sa mga taktika niya. Kapag siya ay sumugod sa akin na parang baha, ikaw ay magtataas ng pamantayan laban sa kanya. Panginoon, idinadalangin ko rin na gawan mo ang aking puso at bigyan ako ng uri ng empatya na mayroon mo para sa mga tao. Gusto kong mahalin at pahalagahan ang mga tao kung sino sila. Bigyan mo ako ng kahandaang maglingkod sa iba at magkaroon ng pananampalataya sa kanila. Tulungan mo akong magkaroon ng ganap na pagtitiwala at pag-asa sa iyo. Gusto kong umasa sa iyo para sa lahat, tulad ni Abraham, Isaac, at Jacob. Tulungan mo ako sa bawat bagay na may kinalaman sa aking buhay. Bigyan mo ako ng banal na patnubay at patnubay. Bigyan mo ako ng bilis at biyaya. Tulungan mo ako at tulungan ako sa bawat araw ng aking buhay. Nagdarasal din ako para sa pagkauhaw at pagnanais para sa kaalaman. Hindi ko nais na manatiling pareho, ngunit nais kong umunlad at lumago. Gusto kong lumaki sa karunungan at tangkad. Bigyan mo ako ng kagutuman at pagnanais para sa kaalaman. Bigyan mo rin ako ng lakas ng loob at katapangan, at bigyan mo ako ng pusong hindi kinukonsinti ang karaniwan, ngunit nagnanais na gumawa ng pagbabago. Bigyan mo ako ng pusong tulad ni Jesus, na mas nag-aalala sa paggawa ng pagbabago kaysa sa pagpapanatili ng status quo. Idinadalangin ko ang mga bagay na ito mula sa aking puso, Panginoon. Salamat sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung gusto mo pa at mag-subscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon. Pagpalain ka ng Diyos.